cloudy day nga today kahit maaga pa at 7:09 na ng umaga. Alamin muna natin ang lagay ng panahon kay Harry Bayola sa Panahon TV. Good morning, Tony. Maraming salamat. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. To start the week right, kailangan malaman natin ang lagay ng panahon ngayong Lunes, April 15. At makakasama nga po natin ngayon si Pag-asa weather forecaster Alvin Pura. Good morning, Sir Alvin. Magandang umaga sa iyo, Harry, at magandang umaga rin sa inyong mga viewers. Alright, sir. First, no? Kasi yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila ay dulot daw umano ng cloud remnants ng diffuse tail end of a cold front. Hanggang kailan nga po ba magtatagal itong mga pag-ulan na nararanasan natin? Actually, yung ating cloud remnants or mga kaulapan na nga dun sa ating natawag na cold front ay medyo maninipis lang at nagdala lang ng mga light rains. Inaasahan natin sa ngayong araw na to is dumaan lang po siya or mawawala din. Mawawala rin po. So sir, kasi napapansin ko po sa labas, medyo makulimlim eh. Magiging ganito po ba yung mararanasan natin for the rest of the day o sisikat naman po ba si Haring Araw mamayang konti? Yes, opo. Sa ngayon is medyo makulimlim nga po tayo. Tinaasahan natin na sisikat din po ang araw ngayong araw na ito dahil nga po sa easterlies na ating naranasan at lumayo na po or nag-recede na yung tinatawag nating tail end ng cold front at yung mga remnants niya is dumaan na lang po or nakaraan na po sa atin. Alright. Sir, maiba naman po tayo, no? Kasi ayon sa ating weekly weather outlook, meron tayong inaasahang LPA na papasok sa ating PAR. Ano na po ba yung exact location nito? Yes, yung ating tinatawag na low pressure area is nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay matatagpuan dito sa medyo mas malapit sa equator or nasa ilalim pa ng Mindanao. Tinaasahan natin at base sa ating mga models, ito ay hindi or less ang probability nito mag-develop into tropical cyclone o is maging bagyo. Inaasahan natin na papasok din ito pagpasok ng Wednesday night or Thursday ng umaga. Alright, sir, nabanggit nyo na rin lang yung LPA, no? Anong pagkilos po ba yung tatangakin nito kung sakaling pumasok nga po ito sa ating bansa? Yes, ito LPA natin is inaasahan natin magsisimula dito nga po sa Southern Mindanao and then aabot po dito sa ating area ng Mindanao at magpapaulan dito sa area ng Palawan. At pati ang Visayas, Mindanao at hanggang dito sa Aketsia, patungong Luzon. Alright, sir, linawin lang po natin, no? Itong LPA na ito ay mataas ba ang chance na maging bagyo? Yes, sa ngayon, base sa ating mga models is hindi po natin naasahan itong maging bagyo. Subalit, since ito po ay nasa dagat, is hindi natin ang probability na ito maging bagyo. Base nga naman sa ating mga tools at mga models is less po ang probability na maging bagyo. Ito ay maging isang ganong bagyo. Alright, sir, given na meron tayong LPA na binabantayan, ano nga po ba yung aasahan nating weather para sa linggong ito? Yes, opo. Sa ngayon, dito sa Metro Manila, some parts ng Luzon at Visayas is easterlies ang siya nakaka-apekto sa atin. So magkakaroon tayo ng maliwalas na panahon maliban lang sa mga isolated or mga localized na mga pag-ulan or mga thunderstorms at mga passing rain clouds. Samantalang dito sa area ng Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Soc-Sargent, probinsya ng Lanao del Sur, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay, is makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga light to moderate rains dahil dyan doon sa tinatawag natin na sa trough ng low pressure area or extension ng ating binabantayan low pressure area. Itong weather na ito is magpapatuloy hanggang bukas at depende sa bilis ng ating low pressure area, ito ay inaasahan natin papasok sa Wednesday ng gabi or Thursday ng umaga. Ito naman ay magdadala ng mga dyan sa area ng Mindanao at Palawan. Magdadala ng mga light to moderate rains at kung minsan is medyo mas malakas na mga pag-ulan. At ang kanyang mga kaulapan is aabot din dyan sa Visayas pagpasok ng Thursday. Ito ay magdadala rin ng mga kaulapan dito sa area ng Luzon. Pagpasok ng Friday naman, ito ay inaasahan maka-apekto na sa areas ng Visayas at Luzon at taas pa po siya at aabot din sa Mimaropa at magdadala ng mga light to moderate rains dun sa area. Pagpasok ng Sabado, ito ay magpapatuloy na maka-apekto dito na sa medyo norte, lalong-lalo na dyan kasama na ang Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region, kasama na rin ang Calabarzon, Bicol Region at Visayas at Mindanao is makakaranas tayo ng mga light to moderate rains at magpapatuloy ito hanggang linggo. Alright, sir, bilang panghuli na lang po, ano pong reminders na maibibigay niyo po sa ating mga tagapanood? Yes, po, para po sa ating mga taga-subaybay, as makibalita po tayo, lalong-lalo na pag meron po tayong samahan upang makapagplano tayo sa ating mga lakad.
Alright, maraming salamat Sir Alvin. Mga kababayan, nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Test na naman mga kababayan, panibagong araw, panibagong simula. At para makatulong sa pagpaplano mo ng mga gawain sa linggong ito, halina't silipin natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan nga po sa Baguio, magiging maulan ang panahon dyan simula bukas hanggang sa Huwebes kung kaya't isuot ang jacket na may hoodie. Diyan naman po sa Metro Manila, ipagpaliban muna ang paglalaba dahil magiging maulan bukas hanggang sa Miyerkules. Sa Huwebes, pwede na uling maglaba dahil magiging maganda na ang panahon. Diyan naman po sa Metro Cebu, sopas weather pong mararanasan dyan dahil magiging maulan simula bukas hanggang sa araw po yan ng Huwebes. Diyan naman po sa Metro Davao, magiging maulan po mula bukas all the way till Thursday. So lagi nating bitbitin ang payong at kapote. And finally, hanggang kung walang importanteng lakad, huwag munang lumabas ng bahay dahil magiging maulan. Simula po yan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Kasama niyo rito sa Good Morning Boss para sa telebisyon ng bayan ng inyong weatherman, Harry Bayona. Balik sa inyo, Sandro at Dayan.